Ang gabi, nang tawagin ako ng aking anak na katulong sa sarili kong tahanan, sa harap pa ng mga mayayaman nilang kamag-anak, ang kahihiyang iyon, ang hiya na iyon, halos pumatay sa akin. Tumingin sa malayo na parang nagbabalik tanaw. Sa loob ng maraming taon, ako ang ilaw ng tahanan. Inaalagaan ko ang badyet, pinapanatiling perpekto ang bahay, binabayaran ang lahat, maski pa ang kanilang kasal o ang mga bagong bili nilang gamit. Ngunit para sa kanila, isa lamang akong ingay sa background, isang dapat lamang balewalain. Hanggang sa araw na napagdesisyonan nilang wala na akong silbi. Isang ngiti na may pait. Umalis ako, bit-bit lamang ang aking pitaka. Ngunit hindi nila alam na ang aking yumaong asawa nag-iwan sa akin ng isang lihim na kayamanan. Sabihin ang halaga sa piso, halimbawa, 5 milyong piso. Lahat ito protektado ng isang testamento na hindi nila nakita. Ang lola na kanilang itinapon, siya ay magiging tagapaghiganti. Tumitig. Pinilit nila akong mawala, mapatahimik. Ngayon babawiin ko ang higit pa sa aking tahanan. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na ikukuwento ng kanilang mga apo. Nakangiting tumingin sa kamera. Kung naramdaman mo na ang pagiging estranghero sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Kabanata 1, Ang Tabing ng Lihim. Tahimik na nagsimula ang aking isipan, tila matagal na panahon nang lumipas. Ako si Rosa, 62 taong gulang na, at sa pagbabalik tanaw ko sa aking kabataan, tila isang malaking palaisipan ang bumabalot sa aking puso. Isang palaisipan na ang mga piraso ay mga alaala, mga bulong, at mga lihim na mahirap matuklasan. Malalim na paghinga, naglalaro ang liwanag at anino sa aking gunita. Nagsimula ang lahat kung iisipin ko noong bata pa ako. Noong ang pera ay tila isang sandata sa aming tahanan. Isang sandata na kayang magdala ng kasiyahan, ngunit kaya ring magdulot ng matinding kalungkutan. Isang ngiti na may bahid ng hinanakit. Ang pamilya ko o ang aking pamilya. Sa panlabas na anyo, kami ay nagtataglay ng tagumpay. Ang aking ama nagtatrabaho sa isang kumpanya ng siguro. Mayroon kaming bahay sa isang tahimik na subdivision sa labas ng lungsod. Ang aking ina, isang masipag na may bahay, laging handang magluto at mag-alaga sa amin. Napapikit, tila hinahanap ang mga matatamis na alaala. Mayroon kaming sasakyan, bagong telebisyon at mga damit na magaganda. Para sa ibang tao, kami ay halimbawa ng perpektong pamilya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sa likod ng malawak na ngiti at pagkakaisa, ay may isang lihim na nakatago. Isang lihim na patuloy na nagpapahirap sa akin hanggang ngayon. Dahan-dahang pagbubukas ng mga mata, ang tono'y nagiging mas seryoso. Ang katotohanan ay, ang aming tagumpay ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Mas mahalaga kaysa sa kung ano talaga ang nangyayari sa aming pera. Ang mga magulang ko, mas pinahahalagahan nila ang pagpapakita ng magandang imahe, ang pagiging ayos sa paningin ng iba. Medyo nag-aalala, tila bumabalik ang mga nakaraan. Hindi ko lubos na maintindihan noong bata pa ako.
Ngunit ngayon, sa paglipas ng panahon, unti-unti kong natutuklasan ang mga katotohanan. Ang mga unang palatandaan ng pang-aabuso sa pera ay nagsimula noong ako ay bata pa. Napahinto, nag-iisip, naaalala ko. Maikling katahimikan na para bang naghahanap ng tamang salita. Minsan, gusto kong bumili ng manika. Isang magandang manika na nakita ko sa tindahan. Tinanong ko si Mama kung pwede ba akong bumili. Saging. Ang sagot niya, "Huwag na anak, mahal yan." Pag-uulit sa sarili, tinatanong ang mga alaala. Mahal. Mahal ba talaga? O may ibang dahilan? Pagkatapos, may bahid ng pagkaunawa. Sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong sagot, nagsimula kong maramdaman na may mali. Mayroong hindi sinasabi. Isang bagay na hindi ko maintindihan noong mga panahong iyon. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Pagkatapos, may mga pagkakataon na nakikita ko ang mga magulang ko na nagtatalo. Nagtatalo tungkol sa pera. Nagtatalo tungkol sa kung paano gastusin ito. Nagsusumikap na maalala. Mahirap pa ring alalahanin ang lahat ng detalye. Ngunit ang mga alaala ay bumabalik, unti-unti. Maikling pagtigil, nakakakita ng liwanag sa dilim. Nagsimula akong matuto. Matuto na ang pera ay hindi lamang para sa kasiyahan. Hindi lamang para sa mga magagandang bagay. Malalim na pag-iisip, tumitingin sa malayo. Ang pera, isa pala itong komplikadong bagay. At ang aking mga magulang, nagkaroon sila ng sarili nilang paraan upang harapin ito. Pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Ngayon, sa aking pagtanda, naiintindihan ko na. Nauunawaan ko ang mga nangyari noon. Nauunawaan ko ang mga lihim na nakatago sa likod ng tagumpay na ipinagmamalaki ng aking pamilya. Huminto, bumubuo ng kaisipan. Ang tagumpay na yon ay hindi palaging totoo. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Ang tabing ng lihim, unti-unti nang natatanggal. At ang mga katotohanan, nagsisimula ng lumitaw. Kabanata 2, Kumunoy, malalim na paghinga, tila naghahanda sa pagbubunyag. Sa aking paglaki, lalo kong napagtanto ang kawalan ng kalinawan sa usapin ng pera sa aming tahanan. Hindi kailanman nag-usap ng hayagan ang aking mga magulang tungkol sa kanilang mga pananalapi sa amin ng aking kapatid. Isang buntong hininga, may pait. Ang pera, tila isa itong mahirap na paksa para sa kanila. Isang paksa na laging itinatago sa likod ng mga nakasarang pinto. Pag-iisip, nagbabalik tanaw. Ang mga bill, binabayaran sa likod ng mga kurtina. Hindi namin alam kung magkano ang ginagastos nila. Hindi namin alam kung saan napupunta ang lahat ng pera. Medyo malungkot. Ang mga pagtatalo, madalas nangyayari tungkol sa pera, tungkol sa kung paano ito ginagamit, tungkol sa kung ano ang dapat bilhin at kung ano ang hindi dapat. Ngunit hindi namin alam kung ano ang pinag-aawayan nila talaga. Nanliit ang mga mata sa pagbabalik ng alaala. Tanging mga bulong at bulong-bulungan ang aming naririnig. Mga salitang hindi lubos naming nauunawaan. Mga salitang naglalaman ng lungkot at takot. Paggalaw ng kamay, may bahid ng pag-asa. Kaming magkapatid, kami ang natuto. Natuto sa kung paano gumastos.
Natuto sa kung paano magmaneho ng pera. Natuto sa pamamagitan ng pagmamasid sa aming Ama. Tila nakikita ang kanilang pag-uugali. Ang aking ama, mahilig mamili ng mamahaling gamit, mga sapatos, mga relo, mga kotse. Kailangan natin ang magagandang bagay, sabi niya, dahil kailangan nating magmukhang maayos. Pag-iisip, nagbabalik ang mga salita ng Ama. Kailangan nating magmukhang mayaman. Ngayon, unti-unti nang nauunawaan. At kami sa aming pagkabata ay natuto na ang paggastos ay isang bagay na dapat gawin. Kahit na hindi namin alam kung saan galing ang pera. Pagiling, tila hindi makapaniwala. Ngunit ang lahat ng ito ay humantong sa trahedya. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Ang katotohanan tungkol sa aming mga pinansyal. Nagkaroon ng gulo. Medyo nag-aalala. Tila hindi kaya ang mga alaala. Nagsimulang lumabas ang mga utang. Malaking utang. Mga utang na hindi namin alam na mayroon kami. Sa pagitan ng mga salita, may halong lungkot. Ang mga panloloko, ang mga kasinungalingan, unti-unting lumutang. Mga kasinungalingan na nagpabagsak sa aming pamilya. Pag-iisip, tumitingin sa malayo. Ang aking ama nagtago ng pera. Gumawa ng mga maling transaksyon. Hindi niya sinabi sa aming pamilya ang lahat. Isang malalim na buntong hininga, tila nadudurog ang puso. Ang aming bahay, malapit nang mawala. Ang aming tagumpay, nagsimulang gumuho. Tahimik, tila hindi makapaniwala. Ang lahat ng ito dahil sa kawalan ng kalinawan, dahil sa pagtatago ng mga katotohanan, dahil sa pagsisinungaling, napapikit, tila sumusuko sa nakaraan. Ang kumunoy, hinila kami pababa. Tinangay kami ng mga suliranin sa pananalapi. Pagkatapos, binuksan ng mga mata, may tapang. Ngunit, natuto ako, natuto kami. Natuto sa sakit, natuto sa hirap. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Natutunan ko na ang pera ay hindi ang lahat. Na ang katotohanan ay mas mahalaga. At ang panloloko ay walang dulot na mabuti. Medyo may pag-asa. Kahit na mahirap, kahit na masakit, natuto ako. At ang pag-aaral na iyon ay aking ipapasa sa iba upang hindi nila maranasan ang aming pinagdaanan. Kabanata 13, isang madilim na tunel, tahimik na nagsimula, ang tono ay malungkot at puno ng pag-asa. Ang aming pamilya nahaharap sa napakalaking pagsubok. Ang aming mga pangarap nagiging abo. At ang labanan sa kasalukuyan hindi na matatakasan. Malalim na paghinga tila naghahanda sa pagbubunyag. Ang diborsyo, isang bagyo na nagwawasak, isang bagyo na naglalantad ng lahat ng itinatago. Medyo nag-aalala, tila hindi kaya ang mga alaala, ang katotohanan, ang aming mga pinansyal ay masama. Mas malala kaysa sa inaasahan namin. Mga utang, mga pagkakautang, nagkalat sa lahat ng dako. Sa pagitan ng mga salita, may halong lungkot. Ang aming bahay, malapit nang mawala. Ang aming mga ari-arian, nawala na. Ang aming tagumpay, isang ilusyon lamang pala. Napahinto, nag-iisip. Ako, si Rosa. Kinaharap ko ang lahat. Mga utang sa eskwelahan, mga hinihingi ng aking mga magulang, ang presyur ng pera. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Kailangan kong pumili, kailangan kong gumawa ng desisyon, at napagdesisyunan ko, maging accountant. Nakangiti ng bahagya
kahit na sa gitna ng hirap. Kaya pinili ko ang accounting. Nakakita ako ng ginhawa sa mga numero, ginhawa sa kalinawan, ginhawa sa kaayusan. Sa gitna ng kaguluhan, nakakita ako ng kapayapaan sa mga numero. Tumingin sa hangin, nag-iisip, ngunit hindi naging madali. Ang buhay ay hindi naging madali. Ang pera patuloy na nagdudulot ng problema. Pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Naranasan ko ang kahirapan. Nagtrabaho ako ng husto. Nag-aral ako ng husto. Pinagtiisan ko ang lahat. Isang malalim na buntong hininga. Tila pinipilit na lumabas ang lakas. Sa loob ng maraming taon, nahirapan ako sa pera. Nagtipid, nagtiis, naghanap ng paraan upang makaraos. Pag-iisip, tumitingin sa malayo. Pero, hindi ako sumuko. Patuloy akong lumaban. Patuloy akong nagpursige. Medyo may pag-asa. Dahil, alam ko na may pag-asa. Alam ko na sa pamamagitan ng pagiging accountant, makakatulong ako sa iba. Makakatulong akong maunawaan ng iba ang pera. Huminto, bumubuo ng kaisipan. Ang madilim na tunnel, mahaba at nakakapagod. Pero may liwanag sa dulo. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. At ako, patuloy na maglalakad. Patuloy akong lalaban. Para sa aking sarili. Para sa aking pamilya, para sa kinabukasan, tumingin sa hangin, nag-iisip. Ang aking desisyon, hindi naging madali. Ngunit, hindi ako nagsisisi. Napahinto, nag-iisip. Salamat sa accounting, dahil tinulungan ako nitong makita ang kalinawan sa gitna ng kaguluhan. Tinulungan ako nitong harapin ang madilim na tunel. At tinulungan ako nitong makahanap ng pag-asa. Kabanata 8. Ang kapangyarihan ng pagiging malaya, tahimik na nagsimula ang aking isipan, tila matagal na panahon ng lumipas. Pagkatapos ng aking pagtatapos, natagpuan ko ang kalayaang pinansyal, malalim na paghinga, naglalaro ang liwanag at anino sa aking gunita. Iyon ang simula ng aking bagong buhay. Isang ngiti na may bahid ng pag-asa. Unang trabaho ko, bilang isang accountant. Sa wakas, ako mismo ang kumikita ng pera. Napapikit, tila hinahanap ang mga matatamis na alaala. Meron na akong sweldo, meron na akong sariling pera, at maaari ko nang gawin ng aking sariling desisyon. Dahan-dahang pagbubukas ng mga mata, ang tono'y nagiging mas seryoso. Ang unang ginawa ko, nagtakda ako ng budget. Medyo nag-iisip. Budget? Isang mahalagang hakbang sa aking buhay. Ito ang aking gabay. Medyo nakangiti. Binigyan ko ng halaga ang bawat piso. Sinigurado kong may lugar ang bawat gastusin. Alam ko kung saan pupunta ang aking pera. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging responsable. Nagsusumikap na maalala. Ngunit, ang kalayaan ko, naging target. Medyo nag-aalala, tila bumabalik ang mga nakaraan. Ang aking pamilya, nagsimulang humiling ng tulong. Pag-uulit sa sarili, tinatanong ang mga alaala. Tulong, medyo malungkot. Nagsimula ang lahat kay mama. Gusto niyang ipagawa ang bahay. Sayging. Anak, tulungan mo naman ako, sabi niya. Kailangan nating maging maayos ang ating tahanan. Pagkatapos, may bahid ng pagkaunawa. Pagkatapos, si Papa naman. Kailangan daw niya ng suporta sa negosyo. Pag-iisip, nag-aalala. Anak, kailangan ko ang iyong tulong, sabi niya. Kailangan kong magsimula ulit. Pagkatapos, ang kapatid ko, kailangan niya ng tulong sa kanyang sasakyan. Medyo nagtataka. Kailangan ko ng bagong parte, sabi niya. Hindi ko kaya. Pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Naintindihan ko, malalim na pag-iisip. Sila ang aking pamilya, hindi ko sila matatanggihan. Napahinto, nag-iisip. Pero, pagitan, tila nag-iisip.
Paano? Medyo nag-aalala. Paano ko tutulungan ang lahat? Hindi ko naman kayang bigyan lahat ng gusto nila. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Ang aking budget, unti-unting nasira. Tahimik, tila hindi makapaniwala. Ang aking kalayaan, naging isang pagsubok. Pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Kailangan kong maging matapang, kailangan kong maging matalino. Huminto, bumubuo ng kaisipan. Kailangan kong matutong magsabi ng hindi. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Kailangan kong magtakda ng mga hangganan. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. Mahirap. Isang malalim na buntong hininga, tila pinipilit na lumabas ang lakas. Pero, kailangan. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Ang kalayaan, isang regalo. Medyo nag-aalala, tila hindi sigurado. Ngunit, kailangan mong matutong pamahalaan ito. Pagkatapos, bumalik ang lakas ng loob. At ako, matututo. Kabanata 5. Ang unang hangganan. Tahimik na nagsimula ang aking isipan, tila matagal na panahon nang lumipas. Sa pagharap ko sa mga hamon, naghanap ako ng tulong. Malalim na paghinga, naglalaro ang liwanag at anino sa aking gunita. Nagsimula akong magpakonsulta. Isang ngiti na may bahid ng pag-asa. Terapya, para maintindihan ang aking sarili, para maintindihan ang aking pamilya. Napapikit, tila hinahanap ang mga matatamis na alaala. Kailangan kong maunawaan ang aming relasyon sa pera, ang aming maling pagtrato sa salapi. Dahan-dahang pagbubukas ng mga mata, ang tono'y nagiging mas seryoso. Sa tulong ng terapya, natutunan kong magtakda ng mga hangganan. Medyo nag-iisip, hangganan, mahalaga, kailangan. Medyo nakangiti, kailangan kong protektahan ang aking sarili. Kailangan kong protektahan ang aking kalayaan. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. At ang unang desisyon, hindi ako magpapahiram ng pera. Nagsusumikap na maalala. Hindi ako magpapahiram. Medyo nag-aalala, tila bumabalik ang mga nakaraan. Nasa akin na ang kalayaan. Ayokong mawala ito. Ayokong mahirapan muli. Pag-uulit sa sarili, tinatanong ang mga alaala. Hindi, medyo malungkot. Ngunit, paano ko sasabihin sa kanila? Pagkatapos, may bahid ng pagkaunawa. Sa aking mga magulang, sa aking kapatid. Pag-iisip, nag-aalala. Kailangan kong maging malinaw. Kailangan kong maging tapat. Sa pagitan ng mga salita, may halong lungkot. Hindi ako makakapagpahiram, sabi ko. Tahimik, tila hindi makapaniwala. Nakakagulat. Sa una, napahinto, nag-iisip. Hindi nila nagustuhan. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Sinubukan nila akong baguhin ang isip ko. Pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Nagsalita sila, malalim na pag-iisip. Nagreklamo sila. Huminto, bumubuo ng kaisipan, pero ako ay nanindigan. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag, mahirap. Isang malalim na buntong hininga, tila pinipilit na lumabas ang lakas. Pero kaya ko. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Ang hangganan, dapat protektahan. Medyo nag-aalala, tila hindi sigurado. Dapat itong panindigan. Pagkatapos, bumalik ang lakas ng loob. Paulit-ulit na sinubukan. Malalim na pag-iisip. Pero, hindi ako sumuko. Medyo may pag-asa. At unti-unti, natutunan nilang igalang ang aking desisyon. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Nagbago ang aming relasyon. Tahimik, tila nagiging malinaw ang lahat. Hindi kaagad, pero nagbago. Napahinto, nag-iisip. Ang aking kalayaan, nanatili.
Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Natuto ako. Matuto silang respetuhin ang aking mga hangganan. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. At ako, naging mas malakas. Kabanata 6. Ang nakatakdang paglalakbay, tahimik na nagsimula ang aking isipan, tila matagal na panahon nang lumipas. Mayroong isang bagay, nakakabahala, malalim na paghinga, naglalaro ang liwanag at anino sa aking gunita. Ang aking nanay, nagplano ng paglalakbay. Isang ngiti na may bahid ng pag-asa. Isang paglalakbay sa Hawaii. Napapikit, tila hinahanap ang mga matatamis na alaala. Tila napilitan. Dahan-dahang pagbubukas ng mga mata, ang tono'y nagiging mas seryoso. Sa aking puso, mayroong pagdududa. Medyo nag-iisip. Ang mga senyales, pamilyar. Medyo nakangiti. Kailangan daw sumama. Hindi maaaring hindi. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Nagsimula na naman. Nagsusumikap na maalala. Mahaba ang listahan ng gastusin. Masyado. Medyo nag-aalala, tila bumabalik ang mga nakaraan. Sinubukan kong magtanong tungkol sa pera. Pag-uulit sa sarili, tinatanong ang mga alaala. Tungkol sa gastos, medyo malungkot. Ngunit, iniiwasan ang mga tanong ko. Pagkatapos, may bahid ng pagkaunawa. Mga paliwanag, hindi malinaw, pag-iisip, nag-aalala. Mga manipulahin, paulit-ulit. Sa pagitan ng mga salita, may halong lungkot. Binibigyan ng sobrang importansya ang sarili niya. Sa paglalakbay, tahimik, tila hindi makapaniwala. Sa mga pagpupulong, napahinto, nag-iisip. Sa pamilya, tumingin sa hangin, nag-iisip. Sinubukan kong alamin ang totoo. Pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Sinabi ko, Mama, magkano ba talaga? Malalim na pag-iisip. Tinago nila ang sagot. Huminto, bumubuo ng kaisipan. Inilipat. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. Iniba ang usapan. Isang malalim na buntong hininga, tila pinipilit na lumabas ang lakas. Ang mga salita, hindi totoo. Sa kanyang sarili malalim na nag-iisip. Pakiramdam ko, ginagahasa ako. Medyo nag-aalala, tila hindi sigurado. Ulit-ulit. Pagkatapos, bumalik ang lakas ng loob. Alam ko. Malalim na pag-iisip. Mayroon. Medyo may pag-asa. Nagtago. Tumingin sa hangin, nag-iisip, sinubukan, pero hindi nagtagumpay. Tahimik, tila nagiging malinaw ang lahat. Hindi ko gusto ang paglalakbay. Napahinto, nag-iisip, pero hindi ako sumuko. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Kailangan kong maging matatag. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. Kailangan kong ipaglaban. Kabanata 7, nabiktima. Tahimik na nagsimula ang aking isipan. Tila matagal na panahon nang lumipas. Ang aking puso sumakit. Malalim na paghinga, naglalaro ang liwanag at anino sa aking gunita. Isang sulat, dumating. Isang ngiti na may bahid ng pag-asa. Mga abiso sa aking credit card. Napapikit, tila hinahanap ang mga matatamis na alaala. Hindi ko alam ang mga gastusin. Dahan-dahang pagbubukas ng mga mata, ang tono'y nagiging mas seryoso. Mga bayad. Hindi akin. Medyo nag-iisip. Mga tiket sa eroplano. Medyo nakangiti. Sa business class. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Hindi ko alam. Nagsusumikap na maalala. Hindi ako nagbayad. Medyo nag-aalala. Tila bumabalik ang mga nakaraan. Sinubukan kong alamin. Pag-uulit sa sarili, tinatanong ang mga alaala. Sino ang gumawa nito? Medyo malungkot. Saan napunta ang pera?
Pagkatapos may bahid ng pagkaunawa. Mga gastusin sa paglalakbay, pag-iisip, nag-aalala. Mga gastusin sa Hawaii. Sa pagitan ng mga salita may halong lungkot. Ang aking nanay ang gumawa nito. Tahimik, tila hindi makapaniwala. Siya ang gumamit ng aking card. Napahinto, nag-iisip, sinadya. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Pinlano. Pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Nalaman ko. Mayroon silang plano. Malalim na pag-iisip para sa pagmamani-mani. Huminto, bumubuo ng kaisipan. Nagsilbi. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag na aking sarili. Isang malalim na buntong hininga, tila pinipilit na lumabas ang lakas, ang kanilang layunin. Sa kanyang sarili malalim na nag-iisip upang manipulahin ako. Medyo nag-aalala, tila hindi sigurado, para mapalapit ako. Pagkatapos, bumalik ang lakas ng loob. Naniwala ako. Malalim na pag-iisip na ginagamit ako. Medyo may pag-asa. Alam ko, ginamit ako. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Pero, hindi ako magpapadala. Tahimik, tila nagiging malinaw ang lahat. Hindi ako magpapatalo. Napahinto, nag-iisip. Lalaban ako. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Hindi na ako magiging biktima. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. Hindi na ako. Kabanata 8, Pagharap, tahimik na nagsimula ang aking isipan, tila matagal na panahon nang lumipas. Dumating siya. Malalim na paghinga, naglalaro ang liwanag at anino sa aking gunita. Ang aking ama, pumunta sa aking bahay. Isang ngiti na may bahid ng pag-asa. Kaharap ko. Napapikit, tila hinahanap ang mga matatamis na alaala. Kailangan kong harapin. Dahan-dahang pagbubukas ng mga mata, ang tono'y nagiging mas seryoso. Kailangan kong harapin ang katotohanan. Medyo nag-iisip. Tinangka niyang depensahan. Medyo nakangiti. Ang kanyang asawa. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Binigyan niya ng paliwanag, nagsusumikap na maalala. Sinabi niya, medyo nag-aalala, tila bumabalik ang mga nakaraan. Nagkamali lang. Pag-uulit sa sarili, tinatanong ang mga alaala. Nagkamali, medyo malungkot. Pero, hindi. Pagkatapos, may bahid ng pagkaunawa. Alam ko ang totoo. Pag-iisip, nag-aalala. Alam ko ang dahilan. Sa pagitan ng mga salita, may halong lungkot. Sinadya. Tahimik, tila hindi makapaniwala. Sa wakas, umamin siya. Napahinto, nag-iisip. Ang totoo, tumingin sa hangin, nag-iisip. Na ang paggamit, pinlano. Pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Nirecord ko ang aming pag-uusap. Malalim na pag-iisip. Kailangan ko ang ebidensya. Huminto, bumubuo ng kaisipan. Kailangan ko ang patunay. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga, tila pinipilit na lumabas ang lakas. Nagbanta siya. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Napuputulin ang relasyon. Medyo nag-aalala, tila hindi sigurado. Kung hindi ko lulutasin. Pagkatapos, bumalik ang lakas ng loob, ang kanyang banta, malalim na pag-iisip. Hindi ako nagpatinag, medyo may pag-asa. Hindi ako natakot. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Alam ko, ang kailangan kong gawin. Tahimik, tila nagiging malinaw ang lahat. Kailangan kong ipaglaban ang aking sarili. Napahinto, nag-iisip. Ang aking kalayaan. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip.
Ang aking buhay. Model Kabanata 9, Paglalantad. Tahimik na nagsimula ang aking isipan, tila matagal na panahon nang lumipas. Ang pagpupulong sa pamilya. Malalim na paghinga, naglalaro ang liwanag at anino sa aking gunita. Kailangang harapin. Isang ngiti na may bahid ng pag-asa. Kailangan kong sabihin ang totoo. Napapikit, tila hinahanap ang mga matatamis na alaala, ang katotohanan tungkol sa aking ina. Dahan-dahang pagbubukas ng mga mata, ang tono'y nagiging mas seryoso. Inilahad ko ang kanyang ginawa. Medyo nag-iisip. Ang credit card, ang paggastos. Medyo nakangiti. Ang Hawaii. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Nagsimula ang lahat sa akin. Nagsusumikap na maalala. May mga kwento galing sa iba. Medyo nag-aalala, tila bumabalik ang mga nakaraan. Mga kwento ng parehong karanasan. Pag-uulit sa sarili, tinatanong ang mga alaala. Sila rin, medyo malungkot. Nagawa din sa kanila. Pagkatapos, may bahid ng pagkaunawa. Nagkaroon ng pagkakabahabahagi, pag-iisip, nag-aalala, mga panig sa loob ng pamilya. Sa pagitan ng mga salita, may halong lungkot, nasira, tahimik tila hindi makapaniwala, nagkawatak-watak, napahinto, nag-iisip, kailangan kong kumilos, tumingin sa hangin, nag-iisip, kailangan kong gawin, pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Kumuha ako ng abogado, malalim na pag-iisip, upang ipagtanggol ang sarili ko. Huminto, bumubuo ng kaisipan, upang protektahan ang aking kinabukasan. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. Kailangan isang malalim na buntong hininga, tila pinipilit na lumabas ang lakas. Para sa akin, sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Kailangan, medyo nag-aalala, tila hindi sigurado, para sa aking kapakanan. Kabanata 10, ang pagpapagaling. Tahimik na nagsimula ang aking isipan, tila matagal na panahon nang lumipas. Ang daan. Mahaba. Malalim na paghinga, naglalaro ang liwanag at anino sa aking gunita. Kailangan ko ng tulong. Isang ngiti na may bahid ng pag-asa. Tulong. Mula sa mga propesyonal, napapikit, tila hinahanap ang mga matatamis na alaala. Abogado, para sa batas. Dahan-dahang pagbubukas ng mga mata, ang tono'y nagiging mas seryoso. Terapista, para sa aking isipan. Medyo nag-iisip. Kailangan kong maprotektahan ang sarili ko. Medyo nakangiti, mga proteksyon sa aking pera. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Kailangan kong magsimula. Nagsusumikap na maalala. Magsimula sa pagpapagaling. Medyo nag-aalala, tila bumabalik ang mga nakaraan. Kailangan kong tanggapin. Pag-uulit sa sarili, tinatanong ang mga alaala. Ang nakaraan, medyo malungkot. Ngunit, magpatuloy. Pagkatapos, may bahid ng pagkaunawa. Nakakita ako ng iba. Pag-iisip, nag-aalala. Na may parehong pinagdaanan. Sa pagitan ng mga salita, may halong lungkot. Hindi ako nag-iisa. Tahimik, tila hindi makapaniwala. Mayroon silang suporta, napahinto, nag-iisip. Mayroon silang pag-asa. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Nahanap ko ang kapayapaan, pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Nahanap ko ang kalayaan, malalim na pag-iisip. Ang kwento ko, nagtapos. Huminto, bumubuo ng kaisipan, pero may pag-asa. Medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. May pagbabago.
Isang malalim na buntong hininga, tila pinipilit na lumabas ang lakas. Kailangan nating ipagtanggol sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip, ang ating sarili. Medyo nag-aalala, tila hindi sigurado. Kailangan nating protektahan. Pagkatapos, bumalik ang lakas ng loob. Ang ating kinabukasan. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Sana, matuto ang iba. Tahimik, tila nagiging malinaw ang lahat. Na maging matapang, na pahinto, nag-iisip. Na maging malaya, sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Ako si Rosa. At ito ang aking kwento, isang malalim na buntong hininga, tila nagtatapos ang isang mahabang paglalakbay. Ang paglalakbay na ito, mahirap. Tumingin sa malayo na parang nagbabalik tanaw. Maraming luha, maraming sakit, maraming pagsubok, medyo malungkot. Ngunit, hindi ako sumuko. Isang ngiti na may pag-asa. Hindi ako nagpatalo. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Natuto ako, medyo tumango. Natutunan ko ang kahalagahan ng pagiging malaya. Medyo nag-iisip. Natutunan ko ang halaga ng pagprotekta sa aking sarili. Sa pagitan ng mga salita, may halong pagmamalaki. Ginawa ko ang nararapat. Napahinto, nag-iisip. Naghahanap ako ng tulong. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Nakipaglaban ako. Pag-aayos ng sarili, handang harapin ang mga katotohanan. Nagtayo ako ng mga hangganan. Malalim na pag-iisip. Pinaglaban ko ang aking dangal. Huminto, bumubuo ng kaisipan. Sa huli, medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. Nahanap ko ang kapayapaan. Isang malalim na buntong hininga, tila pinipilit na lumabas ang lakas. Nahanap ko ang kalayaan. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Pero, hindi pa tapos ang lahat. Medyo nag-aalala, tila hindi sigurado. Marami pang dapat gawin. Pagkatapos, bumalik ang lakas ng loob. Kailangan kong tulungan ang iba. Malalim na pag-iisip. Mga katulad ko, medyo may pag-asa, na naging biktima. Tumingin sa hangin, nag-iisip, na nasaktan, tahimik, tila nagiging malinaw ang lahat. Kailangan kong ituro, napahinto, nag-iisip. Ang aking karanasan, sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Upang hindi nila maranasan, medyo nakangiti, tila pinipilit na maging matatag. Ang aking sakit. Isang malalim na buntong hininga. Sana may pagbabago. Tumingin sa hangin, nag-iisip. Sana matuto tayo. Tahimik, tila nagiging malinaw ang lahat. Na maging mas maingat. Na pahinto, nag-iisip. Na maging mas matapang. Sa kanyang sarili, malalim na nag-iisip. Na ipaglaban ang ating sarili. Medyo nakangiti. Tila pinipilit na maging matatag. Salamat sa pakikinig. Medyo nagpapasalamat. Salamat sa inyong suporta. Tumingin sa hangin. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Sa huli, may pag-asa. May liwanag sa dulo ng tunel, nakangiting tumingin sa kamera. Kwentuhan mo ako. I-like at i-share at mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako.